naman akalain na hindi ko rin inaasahan pa. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nagiinit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay narito nga muli si Kalingap Val upang pag-usapan at upang maresolba ang problema ni Ate Erica sa pagitan ng kanyang lolo at ng mga pamilya na naiwan nila pagkatapos nilang magkaroon ng bahay at pera ng kanyang kapatid na si Sheila May. Dito nga ay nabanggit ng pinapanood ni Kalingap Val na kung hindi daw dahil sa Kalingap ay hindi makikilala ng lahat si Ate Erica kaya malaki ang utang na loob nito sa Kalingap. Magaling talaga si Bupil mag-reaction. Nakita niya, oh. Materialistic daw yung dalawa. Siya lang po ang tanging nakakaalam niyan. Yung iba dyan na reactor, di nila alam yan. Nakalino si Bupil ay. Ano na lang, yung salitang pakikisama. Kung hindi dahil sa Kalingap, Oh, wala wala. silang magiging sponsor. Yun, Hindi totoo sila yan. makikilala, kaya sila Ang nagkaroon bright. ng sponsor. Bupil, ang bright mo. Pero Makati daw po ang kanyang, ngala-ngala. Dito, oh. Isagad mo yung hotdog dito, ha. Huwag mong putulin. Yung jumbo pati yung bili mong hotdog, yung Bupil. Yan ba sa Sigmore o kaya sa Hypermart? Daming hotdog dyan. Yung jumbo hotdog. Huwag mong iluto. Hilaw. At tanggal yung kati-kati sa ngala-ngala mo. Dahil sa Kalingap. Pero, Okay. nasilaw. Nasilaw talaga sila. Bakit biglang-biglang nagbago ang ihip ng hangin? Yun lang. Yun naman pala. Yun naman pala. Maaaring Oh, nasilaw sa nasilaw. matatamis na salita at pangako ni sponsor. Wala Hindi po, totoo yan. Hindi po. Bakit po binawi ni Jun E ang kalahating milyon? Alam niyo kung bakit? Anong sabi ni tita? Kahut-hutang dila. Ano yung anong meaning niyan? Kahut-hutang dila, mga kalingap. Alam mo lang pag lips to lips na yung dila ay pumulupot sa dila mo? Nasubukan niyo po yung ganun mga kaibigan? Halimbawa, asawa mo, nag-lips to lips ka, tapos yung dila niyo, pilip-pilip sa dila. Bastos ka. Yun ang ibig sabihin nun, kahut-hutong dila kayo. Ha? Masarap, matamis na pangungusap. Ginapang po ni Sheila May. Ayon kay tita, ginapang ni Sheila May si John E. Yung gapang na kahut-hutang dila. Parang mayroong pagnanasa. Alam mo yung mga kalingap, yung bagang may konting yung inano mo siya. Dito din ay pinag-uusapan kung sino ba talaga ang nag-start ng conversation sa pagitan ni Sheila May, ni Ate Erica at ni Sir Jun A. Sino nga ba talaga ang nag-first move at ang unang nag-message sa kanilang tatlo kaya naman nabuo ang kanilang mga relasyon sa isa't isa. Dito nga ay na-curious talaga si Kalingap Val. sa mga pangako o sa pera. Ang tanong! Ayun na guys, muli nagbabalik. Ha? Bakit po nakuha ni Sheila May si Jun A? Sino po ang unang nag-chat at naghanap ng account? Si Sheila May, si Erica o si Jun A? Kaya mong sagutin yan. Kayang sagutin yan ni tita. Tita! Huwag kang lumapit kay Kapidongski. Jesus! Huwag kay Kapidongski. Wala man yung... sa akin mo ilahad-lahat. Tita, para malaman natin yung buong kwento. Sino po ang nag-reach out? Si John A. o si Sheila May o si Erica? Bakit po nalaman
nila ang isa't isa. Di mo pwede si Kalinga Prab nasabihin ni Kalinga Prab, Erika, o ito si John A, i-add mo sa Facebook mo. Di mo pwedeng ganon. It's against the rule na yung beneficiary pa magkaroon ng ugnayan sa sponsor. Bawal yan. Direct. Na yung sponsor po magdirekta doon sa beneficiary, bawal po yan. Matik po, alisin namin sa Kalingap yan. Bawal po yan. So, ibig sabihin po, sino kaya yung unang nag-reach out? Baka hinahanap ni John A. si Erika. Nakita ko sa mga vlog ni Kalinga Prab, maganda itong si Erika. Hoy, hindi maganda si Erika. May itsura lang. Nakita ko yan sa personal. Sus! May itsura. Pero hindi maganda po. Hindi nga ako naakit. Hindi ako naakit. Kasi kung maganda yan, maakit niya ako. Wala man lang. Walang ka-apil-apil. Si Sheila may mataba pa. Ang maganda po si Beyonce. Ganda ni Beyonce. Na-inlove ako kay Beyonce. Ido! Dito rin ay nabanggit nga ni Kalingap Val ang isang rule sa Kalingap. Ito daw ay bawal magkaroon ng ugnayan ang sponsor sa mga beneficiaries o magkaroon ng kontak o pag-uusap tungkol sa mga sponsors na magaganap. Kailangan nga ay malaman ito ng Kalingap sapagkat Kalingap ang nag-organize ng mga ito at talaga namang ito rin ang tungkulin ng mga Kalingap kung bakit sila naging mga vlogger. Sino po ang nag-reach out? Si John A. o si Sheila May o si Erika? Bakit po nalaman nila ang isa't isa? Di mo pwede si Kalinga Prab nasabihin ni Kalinga Prab, Erika, o ito si John A, i-add mo sa Facebook mo. Di mo pwedeng ganon. It's against the rule na yung beneficiary pa magkaroon ng ugnayan sa sponsor. Bawal yan. Direct. Na yung sponsor po magdirekta doon sa beneficiary, bawal po yan. Matik po, alisin namin sa Kalingap yan. Bawal po yan. So, ibig sabihin po, sino kaya yung unang nag-reach out? Baka hinahanap ni John A. si Erika. Nakita ko sa mga vlog ni Kalinga Prab, maganda itong si Erika. Hoy, hindi maganda si Erika. May itsura lang. Nakita ko yan sa personal. Sus! May itsura. Pero hindi maganda po. Hindi nga ako naakit. Hindi ako naakit. Kasi kung maganda yan, maakit niya ako. Wala man lang. Walang ka-apil-apil. Si Sheila may mataba pa. Ang maganda po si Beyonce. Ganda ni Beyonce. Na-inlove ako kay Beyonce. Ido! Ninong ako ha, para maisayaw ko si Beyonce. Ido! Ha? Pag may birthday, isayaw ko yan ha. Huwag mong suluhin si Beyonce. Sayaw lang naman. Pero si Erika, di bali na. Sus! Masayaw? So, di bali na po. Sabi ni John, kailangan ko makilala si ano. Ha? Ngayon, nagsisisi ka na. 100% po. Nagsisisi na po si John A. Yung bayot na ito. Nagsisi na po ang Kalinga po niya. Sa bahay nagmumukmok ko. Tinrider ko si Kalinga po. Ang laki-laki ng gawa kasalanan. Sa Kalinga. Ay, nagsisi ka na. Pasaway ka ay. Hanggang dito na lamang muna ang ating nag-iinit, nagbabaga, pinag-uusapan at talaga namang nagtitrending na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!